Sobrang nakakalungkot yung nangyari sa Tacloban, yung nangyaring shooting 'no, yun yung halaga kung paano natin pinapalaki yung mga bata. Anyway, kahit solid pa ang pagpapalaki natin sa kanila, yung pero may dagdag 'no, kahit pa sabihin na natin na main influence nila is yung kung ano yung mga pinapanood nila ngayon, kung ano yung mga usapan nila na magkakaibigan, yun pa rin yung nangunguna eh. Pero somehow may tulong yung guidance ng isang magulang. Malaking tulong. Yun lang, kahit pa gaano mo siya i-guide sa buhay-buhay natin, may epekto pa rin yung mga pinapanood nila, mga kaibigan nila, yung mga circles nila, unless na makontrol mo yun. Hindi naman totally yung gagawin natin is pag-control sa kanila na parang magiging pakiramdam nila ay sakal na sakal sila, no? Hindi naman ganon. Yung guidance pa rin, kaya nga may tinatawag na parental guidance eh. Minsan kasi sa sobrang wala tayong time, hindi na natin na-check kung ano yung mga ginagawa nila sa cellphone nila, mga chat nila. Mga bata pa yan, so may karapatan pa tayong i-check kung ano yung nilalaman ng kanilang social media accounts, no? Hindi mo alam, yung anak mo pala ay puro mga signs na ng kademonyohan yung pinopost, sineshare, or ano na pala, may sinyales na ng pagpapatiwakal. Ganun na yung mga kabataan ngayon kasi iba-iba na yung nakikita nila eh. Kaya mahalaga rin, no, kagaya sa amin, hindi ko sinasabing perpekto kaming mga magulang. Meron kaming tinatawag na panonood ng pagkagabi, sabay-sabay kaming nanonood ng mga K-drama yan. C-drama. At doon nag-uusap-usap kami, nag-guide namin sila. Usapang magpamilya. Doon nalalaman namin minsan may pag-aaway pa, no? Malalaman mo kung saan sila nagiging defensive. Malalaman mo yung mga ano nila, mga kalungkutan nila. Kwentuhan. Kaya ako rin yung naghahatid sa mga bata eh. May time na nagkukwentuhan kami, Bible, moral lesson ng mga pinag-uusapan namin. Sabi ko nga sa asawa ko, kaya pwede naman sila mag-commute eh, mga bata eh, pero paulit-ulit ko sinasabi, yes, pwede silang mag-commute, pero mag-iiba yung mood nila pagkapapasok na sila sa school, no? Like, kasi pag nag-commute sila, kailangan nila maglakad ng malayo. Yung pagod pa lang nila, tapos pawis. Baka pati yung trato sa kanila, pambubuli, o di ba? Dahil naglakad sila malayo, pawis na pawis. Tatawaging ng kung ano-ano dahil sa pawis nila, amoy nila. Pagdating sa school, pawis na pawis ka na, tapos biglang aircon. Tapos yung araw-araw na naamoy mo yung usok sa labas, iba na yung panahon ngayon. Ano na ngayon, no? Madami ng mga sasakyan. So, iba na yung atmosphere natin kumpara doon sa panahon natin mga batang 90s. Kaya tignan nyo yung mga bata, ang bibilis magkasakit. Yun yung punto ko sa paghahatid at saka pagsundo, communication, tapos safety. Wala namang ibang taong magbibigay ng buhay para sa kanilang kaligtasan kundi kaming mag-asawa eh. Yung driver, kunwari may nangyaring aberya, wala naman tayong assurance na itataya nila yung buhay nila para sa mga sakay nila. Kami, tataya ko talagang buhay ko.
No, napakalungkot yung nangyari sa Tacloban talaga kasi imagine yung mga parents 'no. Ako hindi ko ma-imagine na mawalan ng anak or yung anak ko nakasakit ng gano'n, siya yung naging source na mawalan ng buhay yung mga ibang tao. Di ko alam kung paano ko i-ha-handle yun. Di ko ma-imagine. In fact, ayokong imaginin. 'Pag ginagawa ko, matakot. Lalo na yung sila yung mawala. Grabe. Wag, ako na lang. Di ko ma-imagine yung bond ng family namin na kulang na ng isa, dalawa. No? Yung asawa ko nga lang, pag ini-imagine kong like mawawala siya sa amin dati kasi may time na parang nakakaramdam siya ng ganito, ganyan. Medyo nagkakaroon na ako ng isip na what if ganito? Di ko rin ma-imagine eh. Parang di ko alam paano ako mabubuhay. Aside sa, syempre, love mo, aside sa mahal mo, yung nakasanayan mong routine, kaibigan nga, di ba? Pagka magkakaibigan kayo tapos biglang nag-abroad yung isa, pag nakagsasama-sama kayo, or nagpalit na lang ng tirahan. Pag nagsasama-sama kayo, biglang wala na yung isa, ang sakit sa sakit sa pakiramdam nun eh. Nakakalungkot. Yun pa kaya ang anak mo, asawa mo. Yun yung naging naging iniisip ko rin minsan kahit gaano mo pa kamahal yung mga anak mo. May time na talagang hindi ka na part ng plano nila. Minsan dahil doon naisip ko na si nanay. Wala na si tatay eh. 2021 nawala siya. Naisip ko si nanay, no? Parang minsan wala na siya sa plano namin. Kaya madalas ko siyang puntahan sa bahay nila. Bahay namin dati. Hindi pa palago. Hindi ka na ako doon. Pinupuntahan ko. Siyempre binibigay yung kanyang allowance at saka yung mga dinadala ko pagkagaling kami sa labas. Pag sinasama naman namin si nanay sa labas, limitado rin yung galaw mo eh. Hindi dahil sa minsan ayaw niya rin naman talaga eh. Hindi dahil sa hindi dahil sa binabawalan kanya kaya nagiging limitado. Limitado dahil mahina na siya. Paglalakad, nagiging mabagal kayo. Tapos yung lagi niyang pagsi-CR, no? Siyempre, may time talaga na special na ganon kasama pero hindi all the time. Kahit pag nagmamadali kayo, paano na lang, no? So yun, yung isa pang niisip ko sa mga bata ngayon, sobrang excited ako makita silang maging binata pero yun yung kapalit eh. Yung pagiging excited natin na maging binata sila, yung mga anak natin na or sila gusto nilang tumanda. Yung kapalit is yung mga magulang natin, mga lola nila, o tayo mismo is nangihina. Patanda na ng patanda. Magtataka na lang sila one day, bakit hindi mo na kaya gawin itong mga bagay na to? Kasi masakit na yung tuhod mo. Yung tatay ko, hindi ko nakitang nanghina bago nawala yan. Tatay ko, nawala siya na mas malakas pa rin sa akin. At 65, malakas pa ang tatay ko. Sobrang lakas niya, hindi ko alam kung minsan ay pinipilit na lang niya or yun yung tingin namin sa kanya. Lately, na-realize ko yun na hindi na siya yung baka hindi na siya yung dating tatay ko na sobrang lakas. Kaya pag may dala-dala kami, like mabibigat na ibubuhat, hindi ko na siya hindi ko na siya hinahayaan na magbuhat eh. Ang ginagawa ko na lang ay patago. Hindi ko muna bubuksan yung sasakyan like yung mga binibili namin mabibigat na paso dati. Di ko binuksan kasi alam ko ibubuhat niya eh. Bubuhatin niya.
nakita niya pa rin. So, binuhat niya. At nakikita ko rin naman na na ganun. Pero madalas yung oras na nakakalimutan ko na hindi na siya yung dati. May time talaga na nakikita mo, hinihingal. Yun yung kulang ko rin sa tatay ko. Akala ko malakas pa siya dahil nakikita ko. Pero internally, may sakit na pala. Kaya biglang, yung puso niya mabagal na pala. Lately na lang niya sinabi. Ayaw naman niya magpa-check up. Matigas din ang ulo. Nung may pneumonia na siya, sobrang tigas ng ulo. Parang ayaw pang magpa-check up self-medication, bumibili ng kung ano-anong gamot, tapos nakita na lang yon sa kanyang sa kanyang kwarto. Ang dilim sa kwarto nila Ayaw niya nilalagyan ng ilaw. Pero silang ilaw sobrang labo. Ayaw ko sa mga ganung klaseng ilaw. So, nakakalungkot na nawala siya, na hindi ko man lang nasuklian na ako na yung mag-aalaga sa kanya. Well, sa nanay ko, ako yung main na nag-aalaga sa kanya. Yun na lang yung parang pinakapangako ko sa tatay ko. Hindi ko papabayaan yung kanyang asawa, nanay ko. Hanggat kaya ko. Yun yung nakakano rin minsan Minsan pinipilit pa rin ng nanay ko kahit matanda na i-fulfill. Mahirap nagpipilit na magsalita ng English, no? Fulfill. Pinipili niyang gano'n, hindi niyang gampanan yung mga dati niyang ginagawa dati sa amin. Like, pag binigyan ko na ng pera, maya kung ano yung mga dinadala, kung ano yung mga binibili, kung ano yung mga binibigay sa mga apo niya. Pero ganun pa man, maasa ko na yung mga binibigay niyang ulam talagang gusto ko like yung lalo na yung mga kakaibang ulam, yung upo, sayote, yung sa papatola, yan yung mga gusto ko. Tapos yung sardinas na yung mga sardinas na ginagawa niyang parang burger patty, no? Yung bulang lang or yung sinigang sa bayabas, isa rin yun. Sarap din yun yung pagka siya yung nagluto. Yung kay Mrs. naman, mga luto niya solid din, solid. Syempre hindi tipid si nanay ko, tipid na yung sa kanya. Si Mrs. kasi may mga sangkap talaga masasarap at saka special modern na yung mga nakakain doon, no? Yung modern na yung mga alam niyang gawin, masasarap na mga nakakain namin sa labas. Si nanay yung tipong lutong bahay. So, I think hanggang dito na lang. Kwento lang yan. At maraming salamat. God bless.